Evan's point of view. Anong nangyari sa lakad mo kahapon, pare? Agad na tanong sa akin ni Lincoln nang lapitan niya ako at naupo sa katapat na upuan na kinuupuan ko. Pagkarating ko kanina sa bahay ni Tito Abner, ay agad akong dumiretso sa disco bar na ito, kung saan ang matalik kong kaibigan na si Lincoln ang may-ari. Hindi ko nakita ang silid kung saan naroon si Tita Lincoln. But guess who? Kung sino-sino ang nakita kong nag-sneak in sa bahay ni Tito Abner. Sabi ko sa kanya, matapos lagukin ng konting alak na laman ng baso. Sino? Curious na tanong nito. May ex-bodyguard at ang boyfriend niya. Mabilis kong sagot. Hindi ko alam kung anong sadya nila sa bahay ni Tito. Ngunit tila may kinalaman na iyon sa lihim na silid na aksidenteng natagpuan ni Ana. Si Ana at ang boyfriend niya ay pumasok ng palihim sa bahay ni Mr. Wico? Anong pakay nila ron? Saka ano naman kaya ang tinatago ng taong yun sa silid na yun? Hindi kaya ang Tita Sylvia mo? Hindi ko rin alam, pero katulad ng dalawang yun, ay babalik ako sa bahay ni Tito para alamin ko anong tinatago niya sa lihim na silid na yon. At sana nga ay tama ka na sa silid na yon nakatago ang aking tiyahin. Sabi ko habang napapabuntong hininga. Nalaman ko kay Cassandra na hawak ni Tito Abner ang tita ko. Sinabi niya sa akin kung nasaan si tita, kapalit ng pananahimik ko sa mga pinagagagawa niya sa likod ng kanyang ama. Ngunit hindi lubusan ang tiwala ko na nagsasabi nga ng totoo si Cassandra tungkol sa kinalalagyan ng tita ko. May posibilidad na niloloko lamang niya ako dahil sanay siyang manloko ng tao. Ngunit nagbabaka sakali pa rin ako, kaya't pumayag ako sa imbitasyon ni Tito Abner na mag-dinner sa kanila nang magkita kami sa birthday party ni Tito Carlo. Ngunit hindi natuloy ang aming dinner dahil nagkaroon ng aberya ang mga CCTV nito. Nakagagawan pala ng mga kasama ni Ana. At mukhang napakahalaga rito na ma-restore ang koneksyon ng mga CCTV. Kaya pinagpaliban niya muna ang dinner namin. Hindi ako tumutol dahil balak kong puntahan si Ana. Nakita kong nagtago sa likuran ng artificial na puno. Kahit na nakasuot ito ng parang ninja at natatakpan pa ang muka, ay nakilala ko pa rin siya dahil sa kanyang hugis ng kanyang katawan na nakapagkitna sa aking isipan. At napatunayan ko na totoo ang hinala ko na ang dalaga nga ang aking nakita nang maglaban kaming dalawa. Ilang beses ko na siyang nakitang nakipaglaban, kaya kilalang kilala ko na ang mga galaw niya. At masasabi kong magaling nga siyang makipaglaban dahil muntikan na niya akong mapatay. Mag-iingat ka, Evan. Hindi natin alam kung patibong lamang ito ni Cassandra para sa'yo. Paalala sa akin ng kaibigan ko. Tumango lamang ako bilang sagot sa kanyang sinabi. Ngunit kahit hindi niya ako paalalahanan, ayun naman talaga ang ginagawa ko. Hindi sinasadyang dumako ang paningin ko sa dalawang taong kakapasok pa lamang sa loob ng bar. Malapit sa may entrance kasi ako nakaupo at nakaharap pa, kaya nakikita ko ang lahat ng mga customer na pumapasok sa loob. Basta titingin lamang ako sa may entrance. Hindi ko napigilan ang pagkuyom ng aking mga kamao nang makita kong inalalaya ni Dwayne si Ana at giniya patungo sa upuan na pangdalawahan at isang mesa lamang ang pagitan nila mula sa aking mesa. Sa tingin ko, kailangan mo na talagang sabihin sa kanya ang totoo bago pa siya tuluyang mawala sa iyo, Evan. Sa tingin ko ay hindi naman talaga sila totoong magkasintahan. Ngunit kapag hindi mo pa rin inamin sa kanya ang totoo mong nararamdaman, ay tiyak na magiging totoong boyfriend nga ni Ana ang kaibigan niya. Payo ni Lincoln habang nakatingin din kung saan ako nakatingin. Tama ka, Lincoln. Kailangan ko na talagang aminin sa kanya ang nararamdaman ko bago pa mahuli ang lahat. Sang-ayon ko sa sinabi niya. Pagkatapos ay binulungan niya ako. Napangiti ang kaibigan ko at tumango-tango bago umalis sa aking harapan. Ana's point of view. Matapos naming manggaling sa bahay ni Mr. Wico, ay dumiretso kami ni Dwayne sa bahay ni Ninong at sinabi namin sa kanyang aming natuklasan. Pinayuhan niya kami na huwag munang bumalik agad sa bahay ni Mr. Wico dahil baka biglang nagkahinala ang politiko na pinasok ang bahay niya kaya nagkaaberya ang CCTV sa buong bahay nila. Pagkatapos naming makipag-usap kay Ninong, ay inaya ako ni Dwayne na magpunta sa bar at saglit na uminom ng alak. Hindi naman agad ako nakatulog pagka-uwi ko sa bahay, kaya pinili kong sumama sa kanya. Sa mesang pangdalawahan kami naupo. Lumapit si Dwayne sa bar counter para mag-order ng drinks namin. At habang naghihintay ako sa kanya, ay bigla na lamang naramdaman ko na tila may mga matang nakatingin sa akin. Mabilis kong iniikot sa paligid ng aking mga paningin para tignan kung may tao bang nakatingin sa akin. Ngunit nang makita kong wala namang nakatingin sa akin, ay nagkibit balikat na lamang ako.
Siguro ay guni-guni ko lamang ang pakiramdam na yun. Ibinalik ko na lamang ang aking mga mata sa kaibigan kong nasa bar counter. Ngunit napakunot ang aking noo nang makita kong wala na sa bar counter si Dwayne. Sinuyod ko ng paningin ko ang kabuuan ng bar, ngunit hindi ko nakita ang kaibigan ko. Asa na ba ang lalaking yun? Mahinang bulong ko sa aking sarili. Kayo po ba ang may-ari ng pulang kotse na may plate number PNP8? Biglang tanong sa akin ng isang binatilyo na lumapit sa akin. Hindi, pero sa kaibigan ko yon. Bakit? Ma'am, medyo nakaharang po ng kaunti. Kaya pakiayos na lang po para makadaan ng iba pang sasakyan na paparada. Pakiusap niya sa akin. Ganoon ba? Tumayo ako at kinuha ang susi ng kotse ni Dwayne na iniwan niya sa mesa. Pwedeng dito ka muna at hintayin ang kasama ko? Kapag bumalik siya pagkasabi na inayos ko lang ang kotse niya. Pakiusap ko sa binatilyo na agad tumango. Tinalikuran ko na siya at naglakad na ako palabas ng bar. Pagdating ko kung saan nakaparada ang kotse ni Dwayne, ay nagtaka ko nang makita kong hindi naman nakaharang ang kotse ng kaibigan ko sa daraanan ng ibang kotse. Dahil doon ay nakaramdam ako ng kakaiba sa aking paligid. Naging alerto ang aking pakiramdam. Mukhang may tao na sadyang pinapunta ako rito. Hindi ako nagpahalata na nakaramdam ako ng panganib. Lumapit ako sa pintuan at kunwari ay binubuksan ko ang pintuan. Nang maramdaman ko na may taong nakatayo sa likuran ko, ay bigla akong umikot kasabay ng isang malakas na sipa. Nakaiwas ang lalaki sa aking sipa dahil mabilis itong nakayuko. Ngunit sinundan ko ng isa pang sipa sa tiyan ang ginawa ko na hindi niya naiwasan. Bigla itong bumalandra sa nakaparadang kotse na malapit sa kotse ni Dwayne at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung sino ang lalaking nakatanggap ng aking sipa. Bakit ba kapag nagkikita tayo ay palagi mo kong gustong patayin? Nakahawak sa tiyan na tanong ni Evan na bahagyang nakangiwi pa. Evan? Ikaw ba ang nagpapunta sa akin dito? At ginamit mo pa ang pobreng binatilyong yun? Inis na tanong ko sa kanya. Biglang naglaho ang panganib na nararamdaman ko kanina dahil hindi naman mapanganib sa akin ang lalaking kaharap ko. Mapanganib siyang ngunit sa ibang paraan. Yes, ako nga nagpapunta sa'yo rito. Ginawa ko yun dahil gusto kitang makausap ng personal, Ana. Ani Evan na lumapit sa akin. Wala naman tayong dapat pang pag-usapan, Evan. Aalis na ako at baka hinahanap na ako ni Dwayne. Paalam ko sa kanya. Ana, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Kung bakit ako naglihim sa iyo. Kung bakit bigla kitang inalis bilang bodyguard ko. Sana naman ay magkaroon ka ng time na pakinggan ang paliwanag ko. Please. Nakikiusap ang tono ng boses ni Evan. Nakita ko na seryoso siya sa kanyang sinasabi. Ngunit hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pagbigyan. Ilang saglit akong nag-isip bago tumango. Nagdesisyon akong pakinggan ang kanyang paliwanag para na rin sa aking ikatatahimik. Iyon naman talaga ang gusto ko, ang magpaliwanag siya sa totoong dahilan kung bakit bigla niya akong inalis sa aking trabaho. Sa kapagkakataon ko na rin ito para ipaalam sa kanyang hinala namin ni Dwayne sa kanyang girlfriend at tita Sylvia kung maniniwala siya o hindi. Pumayag akong makipag-usap kay Evan at pakinggan ang mga nais niyang sabihin sa akin. Sumakay ako sa kotse at humantong kami sa gilid ng isang park. Hindi kami bumaba. Sa halip ay ipinarada lamang namin sa gilid ng kalsada ang kotse niya at hinayaang nakabukas ang makina. Akala ko'y mag-uumpisa agad siyang magpaliwanag sa akin nang huminto ang sasakyan niya. Ngunit nanatili siyang walang kibo at nakatitig lamang sa akin. Ilang minuto na siyang nakatitig lamang sa akin, kaya hindi na ako nakatiis at ako na ang unang nagsalita. Kaya mo ba ako dinala rito ay para titigan lamang? Wala ka bang balak na magsalita? Tanong ko sa kanya nang hindi na ako makatiis sa nararamdaman kong pagkailang sa kanyang titig. I'm sorry. Mabilis na paumanhin ni Evan. Hindi lang talaga ako makapaniwalang pumayag ka ng makipag-usap sa akin. Napakinggan ang mga paliwanag ko sa mga nagawa ko sa'yo. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin at baka magbago pa ang isip ko. Mataray na sabi ko sa kanya. Kailangan ko na kasing makabalik sa bar dahil tiyak na nag-aalala na sa akin ngayon si Dwayne. Huminga muna ng malalim si Evan bago muling nagsalita. First, I would like to say sorry. Sorry dahil sa mga nagawa ko sa'yo nun. I'm sorry rin dahil bigla na lamang kitang tinanggal bilang bodyguard ko pagkatapos kong dumalaw sa'yo sa ospital. Bakit mo nga ba ako tinanggal bilang bodyguard mo, Evan? Bakit hindi mo man lang ako dinalaw nang ma-ospital ako? Bakit mo tinago sa akin na marunong ka naman palang makipaglaban?
Alam mo ba na pinaghihinalaan ko na ang nagbabalik mong girlfriend na nagpanggap bilang patay na ay kasabwat ng taong nagtatangka sa buhay mo? At alam mo rin ba na pinaghihinalaan ko rin na ang tita Sylvia mo ngayon ay hindi ang totoong tita mo? Alam ko na hindi mo ako paniniwalaan sa huling mga sinabi ko, pero wala na akong pakialam pa. Ang mahalaga ay nasabi ko na sa iyo ang aking nalalaman at bahala ka na kung maniniwala ka sa mga sinabi ko o hindi. Walang prenong pahayag ko sa kanya. Baka kasi kontrahin niya mga sasabihin ko, kaya inunahan ko na siya. Oo, hindi lang pala mga kamay at paa mo ang mabilis, kundi pati na rin yung bibig mo, parang Armalite kung rumipeke. Nakangiting komento ni Avan. Inirapan ko lamang siya bilang sagot sa kanyang mga sinabi. I fired you because I don't want to put your life in danger again because of me. Hindi ko kayang makita na palagi kang nasasaktan ng dahil sa akin. Ana, it's because I care for you. Maliban sa pamilya ay, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Naisip ko na kapag hindi na kita bodyguard ay, hindi na malalagay sa panganib ang buhay mo. Hindi na nila pagtatangkaan ang buhay mo. Dahil iisipin ng kung sino mang taong nagpapapatay sa akin na wala kang halaga sa akin. Maramdaming pahayag ni Avan. Sa tingin mo'y magiging tahimik ang buhay ko dahil hindi mo na ako bodyguard at hindi malalagay ang buhay ko sa panganib? Nakalimutan mo na ba na isa akong pulis? Sa klase ng trabaho ko ay araw-araw na nasa panganib ang buhay ko. At sa tingin mo ba hindi ko kayang ipagtanggol ang aking sarili dahil babae ako? Inis na tanong ko sa kanya. Pakiramdam ko'y minamaliit niya ang aking kakayahan. Nasaktan ako dahil lumalabas na wala siyang tiwala sa akin. No, Ana. Kahit kailan ay hindi ko minamaliit ang kakayahan mo kung yan ang dating sa'yo. Ngunit hindi maaalis sa akin na huwag mag-alala sa'yo. Mabilis na paliwanag ni Avan. Tila ayaw na niyang magkaroon kami ng misunderstanding, kaya nililinaw niya ang lahat. Nag-aalala ka sa akin? Kung nag-aalala ka ay bakit hindi mo man lang ako dinalaw sa ospital? Ay, hindi pala. Dinalaw mo nga pala ako. Pero para sabihin sa akin na tinatanggal mo na ako sa akin trabaho. Tapos nang puntahan kita sa bahay mo, ay kung ano-ano pang masasakit na salita ang mga sinabi mo. Alam mo ba na ang tingin ko sa'yo ng mga sandaling yon ay walang puso? Hindi napigilang sumbat ko sa kanya. Masyadong masakit sa dibdib ang ginawa niya, kaya naman hindi ko napigilan ang lagyan ng panunumbat ang aking tono. Dahil ayoko makita ng lihim kong kalaban na mahalaga ka sa akin, Ana. Alam ko naman na may mga matang palihim na sumusubaybay sa lahat ng kilos ko. Kaya nagpapanggap akong wala kang halaga sa akin. Katulad kung paano ako nagpanggap na may pagtingin pa rin ako kay Cassandra. Kahit ang totoo ay, matagal na akong walang nararamdaman sa kanya. Kailangan kong magpanggap na gusto ko rin siya sa mga mata ni Tita Sylvia dahil ayokong mas lalo kanilang pag-initan. Pagtatapat ni Avan. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo na ba ang tungkol sa pagpapanggap ni Cassandra at ng peke mong tita? Tumango ng sunod-sunod ang binata. Matagal ko nang alam na hindi namatay si Cassandra, kundi sumama sa ibang lalaki. Ginamit lamang ng pamilya niya ang aksidenteng nangyari para pagtakpan ang ginawa ni Cassandra nang hindi makaladkad sa kahihiyan ng pamilya niya. Sinamantala ko naman ang pagkakataong yun para magpanggap na isang playboy dahil sa kanya. Gusto ko kasing isipin ng kung sino mang kaaway ko na wala akong ginagawa kundi mong babae lamang. Ngunit ang hindi nila alam ay lihim akong kumikilos para hanapin ang tita ko, Ana. 5 years nang nawawala ang tita ko at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya nahahanap. At walang alam ang pamilya ko tungkol sa pagpapanggap ng best friend ni tita bilang siya dahil ayokong mag-alala sila. At yun ang dahilan kung bakit ako naroon sa bahay ni Tito Abner kanina. Sa party ng daddy ni Cassandra ay sinabi niya sa akin na ang may hawak sa tita ko ay si Tito Abner na matagal nang may gusto sa tita ko. Nais ko siyang hanapin sa bahay ni Tito Abner para iligtas. Mahabang pagtatapat ni Avan sa mga tinatago niya sa akin. Bagamat nasusundan at naiintindihan ko ang kanyang kwento, ay may ilang katanungan pa rin sa isip ko ang gumugulo. Paano ka naman nakakasiguro na nagsasabi ng totoo si Cassandra? At bakit pinapahiwatig ni Mr. Wico na malapit na kayong magpakasal ng babaeng yon? Tanong ko pa sa kanya. Gusto ko bago kami maghiwalay ngayong gabi ay malinaw na sa akin ang lahat. May pinangahawakan akong ebidensya laban kay Cassandra tungkol sa ginawa niyang paglalagay ng lason sa ginawa mong dessert. Ayaw niyang isapubliko ko ang ginawa niya dahil maapektuhan ang pagtakbo ng kanyang ama sa botohan, kaya nakipag-deal siya sa akin. Sinabi niya sa akin kung nasaan ang tita ko,
kapalit ng hindi ko pagbubunyag sa publiko ng mga ginawa niya. At tungkol naman sa narinig mo kay Tito Abner, na malapit na kaming magpakasal ni Cassandra, ay wala lang yun. Hindi naman niya kasi alam ang totoong nangyayari sa pagitan ko at ng kanyang inaanak. Muling paliwanag ni Evan. Maya-maya'y bigla niya akong tinignan na tila may ningning sa mga mata. Nagselos ka ba dahil sa narinig mo? Isang matalim na irap ang sinagot ko sa kanya. Ngunit sa loob ng aking puso ay lihim akong nagdiriwang sa aking mga natuklasan. At least, alam ko na ngayon na wala na talaga siyang pagtingin sa babaeng yun at pawang pagpapanggap lamang ang pinapakita niya dati. Siya nga pala, Evan. Alam mo na ba kung nasaan ang peke mong tita? Kapag mahuli mo siya ay malalaman mo kung sino ang taong nagtatangka sa buhay mo at sino ang nag-utos sa kanya para magpanggap na tita mo. Naisip ko na rin yan, kaya pinapahanap ko na nga siya sa mga tauhan ko. Ngunit magmula nang umalis sila ni Cassandra sa tahanan ko ay tila siya bulang naglaho na lamang bigla. At kahit si Cassandra ay hindi rin alam kung nasaan ang babaeng yun. Napapabuntong hininga na sabi ni Evan. Hindi ko rin maiwasan ang mapabuntong hininga. Mukhang alam ng mastermind na hahanapin ni Evan ang peking Sylvia, kaya itinago na ito ng taong yun. Talagang matalino ang taong yun kung sino man siya. Maraming salamat sa paliwanag mo, Evan. Ngayon ay alam ko nang hindi mo sinasadyang saktan ako, kaya pinapatawad na kita. Sinserong sabi ko sa kanya, matapos kong marinig ang mga paliwanag niya. Klaro na sa akin ang lahat. Ngayong narinig mo na ang paliwanag ko at wala na tayong misunderstanding, wala ka bang ibang sasabihin sa akin, Ana? Siguro naman ay alam mo na ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Biglang tanong ni Evan na naging matiimang pagtitig sa akin. Masyado na tayong matagal na nag-uusap at baka hinahanap na ako ngayon ni Dwayne. Ang mabuti pa ay ibalik mo na ako sa bar, Evan. Sabi ko sa kanya, sa halip na sagutin ang kanyang sinabi. Alam ko kung ano ang gusto niyang sabihin, ngunit hindi ito ang tamang panahon para sa mga nararamdaman namin. Kapag nasolve na namin ni Dwayne ang aming kaso, ay saka ko aaminin ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang mahalaga ngayon ay malaman kung wala na siyang pagtingin kay Cassandra at hindi naman pala siya totoong playboy. Pero Ana, nakikiusap ako, Evan. Ibalik mo na ako sa bar. May tamang lugar at panahon para pag-usapan natin ang bagay na yan. Putol ko sa anumang sasabihin niya. Tumango si Evan ngunit hindi nagsalita. Halatado sa mukha niyang disappointed siya dahil hindi niya narinig ang gusto niyang marinig. Ngunit inignora ko lamang iyon. Wala kaming kibuan habang pabalik kami sa bar. Nang makarating kami sa bar, ay agad kong binuksan ang pintuan para lumabas. Ngunit saglit akong napahinto at nilingon ng binata na nakatingin lamang sa akin. Siya nga pala, gusto kong malaman mo na hindi ko boyfriend si Dwayne. Kaibigan ko lang talaga siya. Pagkasabi ko niyon ay tuluyan na akong lumabas sa kotse niya. Nang lingunin ko siya ay nakita ko na nakangiti siya, kaya napangiti na rin ako. Pumasok ako sa loob ng bar dahil baka nag-aalala na sa akin ang kaibigan ko. Ngunit napakunot ako ng noo nang makita kong wala siya sa mesa namin. Sa halip ay may ibang customers nang umuuko pa sa mesang inupuan namin kanina. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid, ngunit hindi ko siya makita. Maya-maya pa ay biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Mula sa kaibigan ko ang text message. Ipinaalam niya sa akin na umalis na siya. Emergency raw. At ipapaliwanag na lamang niya ang dahilan kapag nagkita kami. Naiiling na naglakad na lamang ako palabas ng bar. Nagpasya akong umuwi na lamang sa bahay ko. Total nasa akin naman ang kanyang kotse. Papupuntahin ko na lamang siya sa bahay para kunin ang kotse niya. Magaan ang loob ko habang pauwi ako sa bahay ko. At alam ko kung bakit. Iyon ay dahil sa mga natuklasan ko tungkol kay Evan. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga. Kailangan matapos kaagad namin ang misyon namin ni Dwayne para naman maharap ko na ang nararamdaman ko kay Evan. Ngayon ay inaamin ko nang hindi naman talaga siya nawala sa puso ko. At handa na akong harapin ang puso ko. Ipinarada ko na lamang sa tapat ng gate ng bahay ko ang kotse ni Dwayne para hindi na niya ito ilalabas bukas kapag kinuha niya. Safe naman ang subdivision na ito, kaya okay lang na iwan ko sa labas ang kotse niya. Kasalukuyan ako ang nagbubukas ng gate nang makarinig ako ng malakas na pag-ingit ng mga gulong. Paglingon ko sa kung saan nagmumula ang malakas na ingay, ay sinalubong ang aking mga paningin ng isang motorsiklo na may dalawang sakay. Nanlaki ang mga mata ko nang parehong naglabas ng armas ang driver at sakay ng motorsiklo. Kasabay ng putok ng armas
ay ang pagtumbling ko papunta sa malagong halaman at dumapa. Mabilis kong hinugot ang daladala kong armas na nasa baywang ko at kinantihan sila ng putok. Ngunit sa hangin lamang tumama ang aking bala. Nakalayo na kasi ang motorsiklo at hindi na bumalik. Mukhang binigyan lamang nila ako ng warning. Ngunit sino naman kaya ang nag-utos sa dalawang yon na atakihin ako? May kinalaman ba ito sa kaso ni Evan o sa bagong kaso na hawak namin ni Dwayne? Natuklasan ba ni Mr. Rico na pinasok namin ang palihimang bahay niya kanina? Ang bilis naman niyang gumanti. What? May mga taong nagtangka sa buhay mo. Nasaktan ka ba nila? Tinamaan ka ba ng bala? Inag-aalalang tanong sa akin ni Dwayne matapos marinig ang aking kwento. Maaga pa lang kasi ay nasa bahay na ako at siya ay para kunin ang kotse niya at sabihin sa akin ang dahilan kung bakit siya biglang umalis kagabi ng walang paalam. Huwag kang OA, friend. Wala ako ngayon sa harapan mo kung tinamaan ako ng bala ng armas nila kaya hindi ako nasaktan. Natatawa na naiiling na sabi ko sa kanya. Siya nga pala, ano bang nangyari kagabi? At bigla ka na lamang nawala sa bar. Napailing si Dwayne at biglang nalukot ang muka. Paano ba naman kasi kagabi? Habang nag-order ako ng drinks natin ay may lumapit sa akin na isang magandang babae at humingi ng tulong. Ayaw daw kasing mabuksan ng CR ng mga babae. Nang samahan ko naman siya sa CR ay wala naman siyang kaibigang na stuck doon. Tapos nang pabalik na ako ay bigla na lamang siyang nahilo. Nakiusap siyang ihatid ko siya sa bahay niya dahil hindi na raw niya kayang magmaneho. Dahil good citizen ako kaya inatid ko siya hanggang sa loob ng bahay niya. Pero alam mo ba, pagdating namin sa bahay niya ay inakit niya ako. Pagkukwento sa akin ni Dwayne sa emergency na sinasabi niya kagabi. Kaya naman pala iniwan mo ko dahil may isang magandang babae ang lumapit sa'yo. At ang sabi mo pa ay emergency ang dahilan kung bakit bigla ka na lamang umalis. Iyon pala, may kasama ka palang magandang dilag. Nakataas ang kilay na tukso ko sa kanya. So, anong nangyari? Nagahasa ka ba niya? Nakangising tanong ko sa kanya. Nalalong nalukot naman ang mukha. Of course not. Anong akala mo sa akin? Easy to get? Mabilis na sagot ni Dwayne, sabay asim ng mukha. Alam mo ba na ang babaeng yun ay may boyfriend na pala at naabutan kami sa sala? Mabuti na lamang wala kaming ginagawang milagro nang dumating ang asawa niya. Talaga? So nalagay ka sa iskandalo? Namimilog ang mga matang tanong ko sa kanya. First time ni Dwayne na malagay sa ganitong sitwasyon, kaya hindi ko maiwasang mapahalakhak. Hindi ko kasi ma-imagine ang itsura niya na parang kabit na nahuli ng asawa ng babae. Nagalit ang boyfriend niya sa akin at ayaw makinig sa paliwanag ko. Nang pakita ko sa kanila ang aking tsapa ay nalaman nilang isa akong pulis at saka lamang kumalma ang lalaki dahil natakot sa akin. Tinakot ko rin ang babaeng yun na magsabi ng totoo. At alam mo ba kung anong nalaman ko? Si Lynn ko na best friend ni Evan pala ang nag-utos sa babae na yun na ilabas ako sa bar. Nang kinumpronta ko naman ang lalaking yun ay pinagtawanan lamang ako. Sabi niya ay regalo raw niya sa akin ng prank na yun dahil kagabi ang unang beses na pumasok ako sa bar niya. Siya pala ang may-ari ng bar na pinasukan natin. Pagtatapos ni Dwayne sa kanyang kwento, nakasimangot ang mukha nito at tila nakalimutan na ang pag-aalalang naramdaman niya sa akin kani-kanina lamang. Bigla akong napaisip kung bakit ginawa ni Lynn ko ng bagay na yun. Pumasok sa isip ko na marahil ay ginawa iyon ng lalaki para magkaroon ng chance si Evan na makausap ako. Tiyak na hindi papayag si Dwayne na kausapin ako ni Evan kung nasa tabi ko ang aking kaibigan. Mabait ka naman kaya palagpasin mo na lang ang kalokohang ginawa sa'yo ng kaibigan ni Evan. Pambubola ko sa kanya para hindi na siya magalit pa kay Lincoln. Hindi ko na lang sasabihin sa kanya na nagkausap na kami ni Evan dahil tiyak na galit pa rin siya sa binata sa ginawa nito sa akin. Pasalamat siya at wala siya sa harapan ko kagabi at sa cellphone ko lamang siya nakausap. Dahil kung nasa harapan ko siya, makakatikim siya sa akin ng malakas na suntok. Ani ni Dwayne, ngunit hindi naman galit ang kanyang tono. Mukhang lumipas na kagabi pa ang galit nito at simpleng inis na lamang ang nararamdaman dahil naisahan ito ng kaibigan ni Evan. Magbalik na tayo sa nangyari sa'yo kagabi. Hindi mo ba namukhaan ang mukha ng dalawang lalaking tumira sa'yo? Pagbabalik niya sa usapan namin kanina, mabilis akong umiling. Hindi parehong nakasuot sila ng bonnet, kaya nagtatago ang mukha nila. Hindi natin alam kung sino ang taong nag-utos sa mga yun na patayin ka, kaya kailangan doblehin natin ang pag-iingat, lalo ka na Ana, dahil mukhang ikaw talaga ang target nila. Seryoso ang mukha na sabi ni Dwayne. Hindi rin maitago ang matinding pag-aalala sa mukha niya.
Nakangiting hinawakan kong isa niyang kamay at pinisil. Huwag mo akong alalahanin, Dwayne. Alam mo na hindi ako basta-basta magpapatalo sa mga kalaban ko. Tugon ko sa kanya, para kahit papaano ay mabawasan ang pag-aalalang nararamdaman niya para sa akin. Ang mabuti pa ay kumain tayo sa labas para mawala ang pagiging bad mood mo. Maglaro din tayo ng bowling sa mall. Matagal na akong hindi nakakapaglaro niyan at hindi ko alam kung marunong pa ako ngayon. Nakangiting aya ko sa kanya. Dati kasi na nag-aaral pa kami ng college. Madalas kaming maglaro ng bowling pagkatapos ng exam para maalis ang stress namin. Ano pang hinihintay mo dyan? Let's go! Nakangiti ng wika ni Dwayne. Magkasabay kaming lumabas ng bahay at sumakay ng kotse niya. Hindi na ako nagpalit ng damit dahil mukhang panlakad naman na ang suot ko. Bye! See you! Nakangiting paalam ko kay Dwayne nang ihatid niya ako sa bahay ko. Masyado kaming nalibang sa paglalaro ng bowling kaya hindi namin namalayan ang paglipas ng oras. Pagkatapos naming mag-early dinner, ay hinatid na niya ako sa bahay. Hindi ko na siya inayang pumasok pa sa loob para makauwi na rin siya at makapagpahinga na rin. Bye, ingat! Paalam sa akin ni Dwayne. Bago pinatakbo palayo ang kanyang sasakyan, agad naman akong pumasok sa loob ng gate at naglakad palapit sa pintuan ng bahay ko. Akmang ipapasok ko na sa keyhole ang susi ko nang mapansin ko na hindi maayos ang pagkakalapat ng pintuan. Hula ko ay may ibang taong nakapasok sa loob ng bahay ko dahil natatandaan ko na isinarado ko ng maigi ang pintuan bago kami umalis. Itinuloy ko pa rin ang pagpasok ng susi sa keyhole at nagkunwari ako na hindi ko napansin na hindi maayos ang pagkakalapat ng pintuan. Pasimpleng kinapa ko ang aking armas na nasa gilid ng aking baywang. Mabuti na lang at kahit saan ako magpunta ay hindi ko nakakalimutang dalhin ang armas ko, maliban lamang kung bawal ang kahit anong armas sa lugar na pupuntahan ko. Eksaktong pagkasara ko ng pinto ay bigla na lamang may sumulpot sa likuran ko na isang lalaki. Ngunit mabilis ko siyang nasipa sa tiyan. Kakatapos ko pa lamang sipain ng lalaking umatake sa akin, ay bigla na lamang may sumakal sa akin mula sa likuran ko, gamit ang isang belt na ewan ko kung sinong may-ari. Nakahawak ang kaliwa kong kamay sa belt at pilit ko itong pinapaluwag, samantalang ang kanang kamay ko naman ay ginamit ko para masiko ang tagiliran ng lalaking sumasakal sa akin. Nasaktan ng lalaki sa ginawa kong pagsiko sa kanya. Ngunit hindi niya ito masyadong ininda, kaya hindi niya ako nabitawan o kahit lumuwag ng konti ang pagkakasakal niya sa akin. Nakabangon na ang unang lalaking sinipa ko, ngunit hindi pa ako nakakawala sa mahigpit na pagkakasakal sa akin ng lalaki sa likuran ko. Naglabas ng patalimang lalaking nasa harapan ko at pinaikot ito sa kanyang mga daliri. Patay ka sa akin ngayon. Nakangising sabi sa akin ng lalaki. Pagkatapos ay tumakbo siya palapit sa akin. Malakas na tinulak ko naman paatras ang lalaking sumasakal sa akin hanggang sa napasandig siya sa dingding. Pagkatapos ay tumalon ako at sinalubong ng aking mga paa ang kamay ng lalaking may hawak na patalim. Mahigpit kong inipit ang kanyang kamay hanggang sa nabitawan niya ang kutsilyo. Gamit pa rin ang mga paa ko ay hinila ko siya palapit sa akin at malakas na sinipa sa dibdib. Tumalsik ito palayo sa amin. Nakakabilib ka talagang babae ka. Nag-iisa ka lang pero kaya mo kaming kalabanin. Kausap naman sa akin ng lalaking nasa likuran ko habang mas lalo pang hinihigpitan ng pagkakasakal sa aking liig. Ulol, hindi ko lang kayo kayang labanan. Kaya ko rin kayong patayin at uunahin na kita. Mariing sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay hinugot ko ang armas ko sa aking bewang gamit ang libre kong kamay at pinaputukan ito sa tiyan. Ngunit sigurado ako na hindi matatamaan ng kanyang vital organs dahil kailangan ko siya ng buhay. Ayoko sanang gamitin ang armas ko dahil ayoko matakot ang mga kapitbahay ko kapag muli silang makarinig ng putok ng armas mula sa bahay ko. Ngunit no choice na ako kundi ang armasin sila. Masyadong mahigpit ang pagkakasakal niya sa akin at mahapdi na ang kaliwa kong kamay na pumipigil sa belt para kahit papaano ay makahinga ako. Hindi inaasahan ng lalaki ang ginawa ko kaya hindi siya nakaiwas. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata at unti-unting lumuwag ang pagkakasakal niya sa akin hanggang sa tuluyan na niya akong nabitawan at natumba sa sahig. Nanlaki naman ang mga mata ng lalaking may hawak na patalim kanina nang makita niyang nangyari sa kasamahan niya. Tumakbo siya palabas ng pintuan, ngunit mabilis ko siyang pinaputukan ng armas. Tinamaan ko ang kanyang tuhod, ngunit nagawa pa rin niyang makalabas ng pintuan. Hinabol ko siya palabas at eksaktong palabas na ako ng pintuan nang may dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang huminto sa tapat ng gate ng bahay ko. Akala ko ay isasakay nila ang lalaking tumatakbo palabas sa gate.
Ngunit nagulat na lamang ako nang bigla nila itong pinaputukan. Pagkatapos ako naman ang binaril nila. Kaya agad akong napabalik sa loob ng bahay ko. Pagkalabas ko ay wala ng motorsiklo at nakadapa na sa lupa ang lalaking nagtangkang tumakas at wala ng buhay. Galit na nasipa ko na lamang ang lupa dahil sa inis at frustration na nararamdaman ko. Nagmamadaling binalikan ko sa loob ang lalaking binaril ko. Kailangan ko siyang madala sa ospital dahil baka matuluyan pa siya at mawawalan kami ng mapagkukunan ng lead sa kung sinong nag-utos sa kanila para pagtangkaan ang buhay ko.